Such a picturesque sight, gaya na madalas na ipagmalaki ni Von noon sa kanya. Sa di kalayuan tanaw nila ni Nanay Lily ang dalawang nilalang na sa tingin niya'y nagsasalo sa hapag na kawayan ng pananghalian. A man and a woman. Napakalambing ng babae sa lalaki. Pinahid pa nito ng bimpo ang pawisang mukha ng lalaki. Kinintala ng halik sa labi bago pinagpatuloy ang paglalagay ng pagkain sa pinggan ng lalaki. Such a beautiful sight, screaming of love and devotion. Bumaba ang tingin niya sa gawing tiyan ng babae. Gusto niyang maluha sa nasaksihan. Naiiyak siya hindi dahil sa naiinggit siya. Naluluha siya dahil sa saya. Masaya siya para dito. Dahan-dahan inapalingon ito sa kanya hanggang sa nag-ugnay ang mga titig nila. Hiya. Yun ang nababasa niya ngayon sa mga mata at kilos ni Sheila. Si Von man ay nabitawan ng hawak na kutsara at tinidor at napatayo. Kagaya ni Sheila, may guilt at takot na nagbabadya sa mukha nito. Janine. Ang tanging namutawi sa bibig ni Sheila. Without saying anything, tinawid niya ang pagitan nila at buong higpit itong niyakap. Janine. Naluluha siya. Ganoon din si Sheila. No sorries. No apologize. They simply understood each other. Wala lang anumang hinanakit at sakit sa puso niya. Ang tanging naroroon na lang ay ang pananabik at pagmamahal sa best friend niya. I miss you so much. Sorry. Sheila, hindi ako naparito para paiyakin ka. Makakasama sa inaanak ko. Mas bumalong ang mga luha ni Sheila. Nahihiya ako sa iyo. Shh. Sa kanya sinulyapan si Von hanggang ngayon ay nakatungo pa rin at hindi magawang salubungin ng mga titig niya. Bumitaw siya sa mga yakap ni Sheila at ang lalaki naman ang hinarap. Pag hindi mo ko niyakap, iisipin ko may Felix ka pa rin sa akin. Anyang idinapa ang mga braso. Natatawa na naiiyak naman na napasugod si Von ng yakap sa kanya. Wonder why ayoko talaga magpalig sa iyo noon. Truth is, hindi pala talaga kita mahal. Mas malawak na ngayon ang ngiti ni Von nang magbitaw sila sa isa't isa. Si Aling Lilia naman ay naluluha na ring nakamata sa kanila. Sheila, kailangan mong umuwi. Kailangan ka ng mga magulang mo. Kasalukuyan na silang naglalakad ni Sheila pa uwi sa bahay ng mga ito. Mom and Dad made sure not to ever see me again. Minsan na kaming humingi ng tawad ni Von noong nagkita tayo sa orphanage. Pero matigas ang puso nila. Couldn't blame them, Janine. Pinahiya ko sila. Mahal ka nila. Ikaw kaya ang prinsesa nila. They just wanted what's best for you, Sheila. So, I had to marry Harvey. Nilangon siya ng kaibigan. How was he? Nagimailap ang mga mata niya. Okay. Nahuli ng mga mata niya ang kakaibang ngiti ni Sheila. You're in love with him. Hindi niya nagawang itatwa. Itanggi man ang kanyang bibig ngunit hindi nang kislap ng kanyang mga mata. Noon pa man, nahuhuli na talaga kitang pumupukol ng sulyap sa kanya. Di lang kita kinukumpronta dahil alam kong iiyak ka sa hiya. Ayaw na ayaw mo pa naman pinag-uusapan ang mga personal na mga bagay na may kinalaman sa'yo. Talaga? Natawa lang ito. Kung titingnan sila ngayon ay parang walang anumang nagdaang masamang hangin sa pagitan nila. Ganun nga marahil kalalim ang pagmamahal nila sa isa't isa. No amount of pain or suffering could ever tear away the love they have for each other. Nakakatawa lang, no? Destiny works so mysteriously all the time. Oo nga. Sheila, kailan kayo nagsimula ni Von? Gusto ko lang malaman talaga. Nagiwas ng mukha si Sheila. Sa berdeng yuga nakatingin. Halatang hindi komportable sa tanong niya. I owe you the truth, Janine. Wika nito kapag kuwan. It all started in Davao. Last year pa iyon. I was just having a vacation while Von was attending an agricultural expo. Dugtong niya. Napatango si Sheila. Aksidente kami nagkita ng mga kasamahan ko at siya sa Rojas Night Market. Humiwalay ako sa mga kaibigan ko at sumama sa kanyang mag-dinner. That was the start, Janine. Nung gabing yun, aksidente ko na ibigay sa kanya lahat-lahat. He was my first. Kaya pala iba na si Sheila at Von matapos noon. But we tried to forget everything. Iniwasan namin ang isa't isa. Kaya lang mahal niyo talaga ang isa't isa. Sorry, Janine. Nganitaan niya ito. Ayaw niyang dali ng kaibigan ng bigat sa dibdib lalo pat buntis ito. Ang ginawa niya ay ginagap na mahigpit ang kamay nito at pinisil.
No worries. Ang mahalaga ngayon ay makauwi ka at makapiling ang mga magulang mo. Do you think Mom and Dad would like to see me? Oo, kaya mag-impake ka na't uwi tayo ng Maynila. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Para naging full-time farmer sa Von. Malungkot ang naging ngiti ni Sheila. Harvey, napalis ang ngiti niya. Kailan lang? The day after natin magkita sa bahay ampunan. Dinaga siya ng konsensya. Matapos ng araw na iyon, nagbitaw si Harvey ng pangako na alagaan siya nito. Kasama pala doon ang pagpapatanggal nito kay Von sa trabaho. Nakukonsensya siya para kay Von at kay Harvey. She turned him into something he was not. Magkatulong sila nag-impake ni Sheila. Pagkatapos, isang katamtamang laking traveling bag na pinaglalagakan ng mga gamit dito. Just like the old times. Magkapanabay nilang sinabi ang pangungusap na iyon at nagkatawanan. Noon, hindi ito makapag-empake nang wala siya sa tabi nito. Matapos ang pananghalian ay inihatid na sila ni Von sa terminal. Siya na lang muna ang sasama kay Sheila at susunod na lang si Von. Mag-iingat ka, mahal ha? Si Von, puno na ng pag-aalala para sa asawa. Kanina habang nasa bahay, nakita niya ang wedding photo ng dalawa. Malayo sa mamahaling trahe de boda ang suot ni Sheila, pero magandang-maganda pa rin ito sa larawan. Habang tinititigan ang paalaman ng dalawa, hindi niya maiwasang maalala ang malungkot na mukha ni Harvey habang papaalis ito. Harvey must have missed her that much, pero pilit niyang hinahanapan ang pagmamahal ng titig nito. Minsan nalalagay siya sa bangin ng malalim na pag-iisip kung ano na nga siya sa buhay ni Harvey. If she had already stood beyond the sex relationship that they had. Sa bawat beses na iniisip niya, nabubuhayan siya ng pag-aalala, kahit na nga lubos niyang isinasaksak sa utak na hanggang doon lang sila. Take care of her, Janine, okay? I will. Hatid pa ni Von ang asawa hanggang sa upuan nila at hindi maubos-ubos ang bili nito sa asawa. Habang biyahe ay tahimik lang si Sheila. Kinakabahan ka? Lumingon ito sa kanya. Natulog na siya ng ilang beses ngunit gising pa rin ito. Unang beses na harap ako kina Daddy at Mommy. Hindi kaya mas lalala ang sakit ni Daddy sa oras na makita ko. Puno ito ng pag-aalala. Sheila, hinihintay ka lang nilang umuwi. Ipanatag mo ang loob mo. Mahal na mahal ka kaya nila. Nung nasa loob na sila ng ospital, ni Tito Clarence ay ilang minuto munang nakatayo lang muna sa tapat ng kulay puting pinto ang kaibigan. Nagdesisyon itong ipihit ang seradura ng siya namang pagbukas noon. Kapwa na tulala at nagkatitigan sina Tita Josel at Sheila. Ilang sandali lang. Sheila, look all world while Tita Josel was almost on the verge of crying. Mommy? Anak? Tuloy ang nalaglag ang luha ni Sheila. Nagagapi ng inaampalan nito at ikulong sa mga bisig. Iyak na iyak si Sheila sa balikat ni Tita Josel. Sorry, Mommy. Sorry. Shh. It's okay, baby. Everything's fine now. Hindi mapuknat ang luha sa mga mata ni Tita Josel. Panay ang paghahagod dito sa buhok at likod ng anak. Siya na nanonood sa dalawa'y tila pinipig ang puso na naiiyak na rin. This was the most beautiful reunion she had ever witnessed. Nangyayari sa mga taong malapit sa puso niya at mahal na mahal niya. Isang misyon ang natupad niya at siya ang lubos na ligayahan. Nakapalibot sa mahaba at parisukat na mesa sa loob mismo ng SMI compound ang leader ng mga protesters, delegado ng DENR, LGU, tribal group at ng mga kinatawan ng SMI at kasama na nga si Harvey doon. Batuhan ng mga akusasyon, kanya-kanyang pahayag ng mga saloobin at facts, pagkwestiyon sa open pit mining, rehabilitation program, possible mine out, compensation sa danyos na nagawa ng kumpanya at kung ano-ano pa ang ibinato laban sa kanila. Dapat ay kahapon pa nakauwi si Harvey pero tila mina din ang paghalukay sa mga bagay na dapat pinagtutuunan ng pansin. Sumasakit ang ulo niya, dala ng perwisyong ito. Kung maaari na lang sanang tapalan ng pera ang lahat pero hindi iyon maiibigan ng ama niya. In the end, dahil may pagkukulang sa panig ng SMI ay inako nilang lahat ng responsibilidad. Thankfully, Megan was there. She proved her worth as part of the San Martin Corporation. Ibang skills at charm ni Megan pagdating sa mahinaong pakikipag-usap sa mga naroroon. And her mesmerizing beauty proved to be an asset.
Kahit ang matigas na leader ng mga protesters ay nahuhuli niyang natutulala kapag nagpapaliwanag na ang babae. He owed a lot to her. No alcohol ha? Wala akong tiwala sa babaeng yan. In the middle of all this chaos, naalala niya ang sinabi ng asawa. Nagsiselos ba ito? Nang narinig ang sinabi nito kagabi, tila ninais niya ang lumusot sa laptop at pupugi ng halikang asawa. But the responsibility was calling, kaya tiis-tiis muna. Sa wakas ay natapos din. Pataang katawan at bugbugang utak. Pakawari niya. Are you okay? Si Megan, nang mapagsolo sila sa conference room na binakanta ng mga panauhin kanina, pati na ng media. Not really, but I have to thank you. Ngumisi si Megan. She crossed her arms in front of her chest. You can never dispense me, Harvey. Sounds true. Well, this calls for a celebration. Magkasama silang umakyat at nagtungo sa den. Naupo siya sa malapad na sofa. Si Megan ay nagtungo sa bar counter. Pagbalik ay may bitbit na itong wine at 2 wine glasses. Habang tinititigan ang kagandahan ni Megan at ang aral ng mga kilos nito, napaisip siya kung bakit hindi niya magawang magustuhan ng babae. Yours. I prefer not to drink, Megan. Janine won't like it. Kaisa-isang bagay lang na ibinili nito. Ayaw niyang suwayin. God, he needs her. Gusto niya ito. Napasandal siya sa upuan at nakapikit na hinilot-hilot na lang ang sentido. So, pinagbabawalan ka na ng asawa mo? He heard her chuckle. Naramdaman niya ang pagtayo ni Megan at narinig niya ang mga yabag na nilikha ng stiletto nito sa tiles. Need help? Dumantay ang mainit na mga palad ni Megan sa kanyang sentido. Base sa nauulinigan niyang pagtama ng hininga nito na tumama sa batok niya, magkalapat ka ang mga mukha nila. Bigla siyang napadilat at napatayo. Stop it, Megan. I'm fine. Iba ang nadilatan niyang ekspresyon sa mukha ng kababata. There was this spark and he knows what it was. Oh, come on, Harvey. I was just being kind enough to ease your burden. Natawang babae sa naging reaksyon niya. Ayoko may makakita sa atin na minamasahe mo ako ng tayong dalawa lang dito sa loob. I don't want Janine to get the wrong impression. Nakita niya ang pagdantay ng tila insultos sa mga mata nito. Umismi dito. She's not here. Playfulness mirrored in her voice. You can do whatever you want, Harvey. It was suggestive of something. Lalaki siya at alam niyang tinutumbok nito. We can make use of the time we have left here, Harvey. Mapang-akit na ngayon ang mga titig ni Megan. Tumapat ang mga palad dito sa unang botones sa damit at sinimulang buksan. This is not right. Tumayo na siya para pigilan ito ngunit inisang hakbang ang pagitan nila at sinunggaban siya ng yakap at halik. Megan, stop it! Pigil niya ito sa balikat ngunit nagpumiglas ito. Harvey, tayong dalawa lang naman dito. Tumingkaya dito ngunit bago pa man lumapat ang bibig sa kanya, ay agad niyang naisalya. Sumadsa dito sa sofa. I love Janine. Do not even think of betraying her kahit nasa malayo siya. Napatda siya sa sinabi. He loves Janine. It's just burst out of nowhere. God, he loves her at ngayon niya lang naamin sa sarili ang mga damdaming hindi niya kayang pangalanan noon at nagkaroon ng konkretong mukha. Yung mga nakakalitong damdamin, finally it has a name and it is love. Jesus, ano ba ginagawa niya sa lugar na ito? He should be with her. Ang puso niya tumitibok ng marahas. Tila may mga dagang naguunahan sa pagtakbo sa loob ng kanyang dibdib. Nahihigit niya ang hininga na tila nais tumakas sa kanya. Oh God, he couldn't wait to see his wife, to hug her, to kiss her. He is aching for Janine. All of him is screaming for her. Maluluha siya sa realisasyon. It would only take one Megan Ignacio to finally make him admit the truth. Ang gago niya. We can choose to forget this, Megan. But this craziness must stop. Right here, right now. I'm sorry, but I love my wife so much. I am in love with her. Tumayo siya tumakbang patungo sa silid. Why can't you see me as a woman, Harvey? Gusto niya sanang aluin ng kaibigan nang makita ang pangingislap ng mga luha nito. Her eyes were painted with pain. I see you as a woman, Megan. A beautiful and intelligent woman who can have any desirable man you'd wish for. As your friend, I wish you'd find one, but it can never be me. My heart and everything that I am, all of me,
already belongs to Janine. I am sorry. Hindi na niya alintana ang reaksyon ni Megan. Dali-dali niya nang tinawid ang silid niya. Sinamsam niya ang mga gamit at mabilis sa mga hakbang na naglakad patungo sa kinaroroonan ng chopper. Mabilis siyang lumulan, para siyang nakipag-contest sa orasan. Kailangan na niyang makita ang babaeng pinakamamahal niya. Just wait for me, babe. Napatitig siya sa berdeng paligid at sa dahan-dahang lumilinaw na tubig dagat. Napakalawak, napakalinaw. Kung saan ay kagaya ng dagat na naging malinaw, kaagad sa kanya ang lahat. Sana dati pa niyang naamin kay Janine na mahal niya ito. Naroroon na naman ang mga senyales. Naduduwag lang siyang aminin sa takot na baka walang katumbas ang damdamin niya sa asawa. Then, he remembered the first time he ever laid eyes on her. It was one rainy morning. Nakatayo siya sa tapat ng gate ng eskwelahan nila at hinihintay ang mga kabarkada nang siya naman paghinto ng sakyan ng mga alkala. Nakangiti niyang nilapitan ang sakyan. Nakahanda ang ngiti niya para sa pag-ibis ng magandang si Sheila. He was in fourth year. Sheila was still in sophomore while Janine was in her first. Napalis ang ngiti niya nang matantong hindi si Sheila ang bumaba sa kotse. Instead, isang dalagitang nakasuot ng uniformeng sigurado siyang sa isang pampublikong paaralan. Kumunot ang noon nito nang mapadako sa kanyang paningin. Where's Sheila? Narinig ba niya ang naisip niya nang basta na lang siya ignorahin ng dalagita at umusog upang bigyan daan naman ang pag-ibis ni Sheila? Crush ng bayan siya sa eskwelahan nila, ngunit paanong ang isang dugyot ng dalagita ay basta na lang siya binabaliwala. Sanay na siya kay Sheila. Sheila is entitled to ignore her. She is equally pretty but this other girl? Nakatayo na si Sheila sa kanyang harapan ay na kay Janine pa rin nakasunod ang kanyang paningin. Sa liit nito ay halos matabunan na ang mukha sa binibitbit na miniature house na sigurado siyang kay Sheila. Buong po nitong nakuha ang kanyang atensyon na nang pabalik na ito sa sakyan ay nakatungong naglalakad ay hindi namamalayang sinusundan ito hanggang sa makalulan ito ng sakyan. Lumangon pa ito sa kanya bago pinaandar ng driver ang kotse. May kunot sa noong napatitig din sa kanya. Crazy as it was. Galanggam na ang liit ng sasakyan ay natiling nakapako ang tingin niya sa dalagita. Ngayon niya aaminin. Even before, he had a crush on her. Ayaw lang niyang aminin sa sarili. Hey, are you looking at Sheila? Or the one beside her? One time ay nasa isang pool party sila at magkaparehong dumalo sila ni Sheila. It's Sheila, Baxter. Loko ka, bakit ko naman pag-aaksaya ng panahon niyang Miss Vacuum na yan na PE ni Sheila? Vacuum ang tawag nila ni Baxter sa babae dahil sobrang tahimik dito. Mapapanis ang laway ng sinumang kapang ito ang kasama. Ngunit sinasaad niya ang tanong na iyon na dito pa rin nakapako ang paningin. She looked odd in her glasses. Pool party pero nakasuot ng puting t-shirt na inipit sa bewang sa maong skirt na umabot yata hanggang sakong na tinernuhan naman ng puting sneakers. Old-fashioned na palang tipo mo ngayon. Ang maloko sa Baxter ay gumawa ng paraan para sagarin ang kapilyuhan sa kanya. Harvey and I will join. Na mag-aya ang isa pang mga naroroon ng larong Truth or Dare ay nagpresenta si Baxter. And he was not surprised na hanggang there ay pinagawa nito ay ang halikan sa lips ang tahimik na nagbabasa lang na si Janine. Epekto marahil ng nainom na alak ay matapang niyang nilapitan na ngayon ay nag-iisa na lang sa beach bed na si Janine. Anong ginagawa mo dito? Nagsalubong ang kilay na tanong nito. Ang iniinom na Tetra-Pak juice ay nabitin sa ere. Maang na napatitig sa kanya. Funny as it was pero direktang sa mga labi nitong walang bahid ng kahit lip tint ang pansin niya. Her lips looked so delicious, so inviting. Before he knew it ay nahawakan niya ito sa magkabilang balikat at hinalikan. God, Janine's lips tasted so sweet. Ngunit bago pa man lumalim ang halik na iyon ay umigpaw na sa pisngi niya ang isang nakaliliyong sampal. Sa liit nitong babae ay hindi niya inaasahan na ganoon ito kalakas. Naiiyak itong nagtungo sa kotse. Napapahiya ito ng husto. Alam niya dapat niya itong sundan at mag-apologize pero hindi niya ginawa. Peste ka! San Martin! Nanggagalaiting mura ni Sheila na sinundan si Janine. Habang dinadaga ng konsensya ang dibdib niya, nagtatawanan lang ang barkada niya, pero hindi nawala sa kanyang utak ang kasalanan. Kaya naman nag-iisip siya ng paraan para makabawi. Sa isang charity outreach program ng varsity ng university nila ay minungkahi niyang sa mismong public high school na pinag-aralan ni Janine, iyon gagawin. Nasa third year high school na noon si Janine samantalang nasa kolehiyo na siya.
Bumili pa talaga siya ng espesyal na regalo para dito. His way of saying sorry. But then again, inignora siya ni Janine. Di matawarang insulto at pagkapingas ng damdamin ang naramdaman ng baliwalain siya nito. Simula noon, nilagyan na niya ng distansya ang sarili. They were strangers, pero mas nag-estranghero pa sila sa isa't isa matapos noon. Realization hit him. Noon pa pala may espesyal na puwang sa puso niya si Janine. Masyado niya lang hindi binigyang pansin. Ngayon, nasa kanya na ang lahat ng pagkakataon ay sisiguraduhin niyang magagawa niya ng tama ang lahat. He will do everything para hindi na malayo sa babaeng minamahal niya. Sa babaeng nais niyang makasama habang buhay. Habang buhay. He is so dumb emotional na may nangingilid panluha sa kanyang mga mata. Mr. San Martin, we are about to touch down. He held his breath upon seeing that yellow and black combination forming letter H on top of the San Martin Towers. Kung pwede nga lang sana niyang lundagin iyon. Habang lula ng kotse pauwi sa bahay ay naglalaro sa utak niya ang mga sasabihin sa babae, oras na magkaharap sila. Bitbit pa niya ang bouquet na binili niya. Kuya, umalis po si ate kahapon pa. Kumunot ang noo niya. Natabunan ng bahagya ang excitement. Saan napunta? Basta po kuya, dinalang niya kahapon si Ma'am Giselle daw kahapon. Tapos ngayon ay baka doon din ulit nagtungo. Janine got busy while he was away at ang mga alkala pa talaga ang pinuntahan nito. Nang marinig ang papahintong sasakyan sa gate ay kaagad siyang sumilip. Hindi pamilyar na lumang pick-up ang naroroon, nakahimpil sa tapat ng gate. Mula sa kinaroroonan niya ay kita niya ang pagbaba ng isang figura na lalaki mula sa driver's side at gumilid sa kabila. Mula doon ay umibis ang pamilyar na bulto ng katawan. Even at a distance, kilalang kilala niya ang imahe ni Janine. Kahit sa gitna pa ng dilim, makikilala iyon ng mga palad niya. Sino kasama niya? Umahon ang kakaibang kaba sa kanyang puso. Napahakbang siyang palapit sa gate. Right in an instant, ay dumaloy ang mainit na dugo sa buo niyang katawan. Namuo ang puot sa kanyang puso nang matuklasan kung sino ang lalaking kayakap ngayon ni Janine. Von Merano. Okay ka lang? Kaya mo nang tumayo? Ilang sandaling hinamig muna ni Janine ang sarili bago tumango. Nakaapak ng dalawang paa niya sa lupa nang bigla na lang siyang makaramdam ng pagkaliyo. Mabuti na lang at naagapan kaagad ni Von. Pihado sanang sumuray siya o bumagsak sa lupa. Epekto siguro ng hindi gaanong pagkakatulog at mahabang biyahe kahapon patungo ng Tugigaraw at pauwi ng Maynila. Ginugol pa niya ang oras sa ospital. Okay na ako, Von. Salamat. Nanatiling nakasuporta pa rin sa likod niya ang palad nito. Sigurado ka makakatayo ka na mag-isa? Okay na ako. Nginitaan pa niya ito bilang assurance. Saka inalis ang kamay nito sa bawang niya. Sinalat pa ni Von ang noo niya. Wala akong lagnat, ano ka ba? Magpatingin ka kaya sa doktor? Namumutla ka yata. Baka anemic ka. Hayaan mo pagdaan mo ng ospital bukas ay sasamahan kita magpa-check up. No need. Kung may dinaramdaman ng asawa ko, ako dapat ang kasama niya sa doktor at hindi ang kung sino. Otomatikong napabitaw siya mula kay Von nang marinig ang mariing boses ni Harvey. Malamig iyon, puno ng kaseryosohan at may emphasis sa salitang asawa. Harvey was standing right next to them. Harvey? Ramdam ka agad niya ang tensyon sa paligid. May dilim sa mga mata ni Harvey. Ang kunot na nakaguhit sa noo ay prominente at nanlilitid ang ugat dito sa noo at leeg. Ang kabao nito'y nakakuyom. Pinanlilitiran ng mga ugat. Nakahanda itong manakmal anumang oras. Nakita na niya ang ekspresyong ito. The last time na nakita niya iyon, halos napuruhan nito ang kaawa-awang si Von. Kanina ka pa ba? She mustered a sentence kahit pa nga nilulukob ng hindi mawaring kaba ang kanyang puso. Yes, enough to witness your sweetness. Enough to hear your sweet litanies. Halos wala nang pumagitna sa mga kilay nito. Harvey, I could explain. Garagol na ang boses niya. Anong ipaliliwanag mo ha? Kung saan kayo nagtungo sa buong araw na magkasama kayo? If you spent the night with him? Nasasaktan siya sa paratang nito. Napapahiya kay Von at the same time. Galing kami ng ospital. Hinatid ko. Hindi na nagawang tapusin ni Von ang sasabihin nang undayan ito ng suntok ni Harvey. Sumuray si Von pasadsad sa lupa. Pumutok ang labi nito at may dumaloy na dugo. Harvey, ano ba?
Napasigaw na niyang sawata sa asawa na tila mabangis na hayop na nakahandang manakmal muli. Hindi pa man nakakabawi si Von ay muli na naman itong sinunggaban ng asawa. Harvey is furious. His anger is untamed. Sa buong durasyon ng pagsasama nila ni Harvey ay ngayon niya lang ito nakitang ganito kagalit. Harvey, please, tama na! Yakap na niya ito mula sa likuran at pinipilit na ilayo mula kay Von. Kahit natatakot siya, ngunit sasalubungin niya ang galit nito. Umalis ka na, Von! Nabigyan ng tsansang makatayo ang lalaki. Naging maliksa ang mga kilos niya. Iniharang niya kaagad ang sarili ng akmang susuntukin na naman ito ni Harvey. Umalis ka na, Von! Utos niya kay Von. Sige na! Alam niyang nasa mga mata ni Von ang pag-aalala sa sasapitin niya sa mga kamay ni Harvey. May pag-aatubili man ngunit tumalima ito. Hinarap niya si Harvey na makaalis si Von. Harv! Hindi pa man nabuo ang pangungusap ay kaagad itong tumalikod at naglakad papasok ng bahay. Makinig ka naman, oh! May himig pakausap na niyan Turan. Umabol siya, tinawakan nito sa braso ngunit ang anumang sasabihin ay naparam na makita ang galit sa mga mata nito. Katulad ng galit noon kay Sheila. Naiintakutan man ay hinarap niya ito. Gusto man niyang magtago, kinailangan niya itong harapin. Hinatid niya lang ako. Dinaklit siya sa braso ni Harvey. 3 araw lang akong nawala, naghahanap ka na kaagad? Bakit ha? Tigang na tigang ka na ba? Do you need your holes to be filled already? Bulgar na mga salitang sumuntok sa dibdib niya. Worst, sa lalaking yun pa? Why, Janine? Mas masarap ba siyang bumalik sa akin? Mas mainit bang yakap niya? Mas napapauwal ka ba niya ng malakas? Hindi siya makahuma sa mga pangungusap nito. Umawag ang bibig niya. Tinataga ang puso niya sa sakit. Sumusobra ka na. Pinangiliran na siya ng luha na maagap niya namang sinalaga. Ayaw niyang ipakita dito na nasasaktan siya. It would be a double jeopardy. Sumusobra? He smirked evilly. I came home as soon as I can dahil gusto kong makasama ka. Only to find out that you are with a man in the most inappropriate scene. Magkayakap. Nilalanggam na nga kayo eh. Mas dumiin pa ang pagbao ni Harvey sa braso niya. Nahihila siyang palapit sa katawan nito daan upang mas maaninag niya ang nagbabagang galit sa mga mata nito. Saan kayo humantong, ha? Napaigtad siya ng maramdaman ng pagdantay ng palad ni Harvey sa kanyang dibdib. Ito! Dumikit ito sa katawan niya. Anito sabay dakma sa umbok ng kanyang dibdib. He squeezed her boob nang walang pag-iingat kaya napangiwi siya. And this! Gusto niyang lumayo sa lalaki ng walang pag-iingat na dami nito ang kasalanan niya sa ibabang natatabingan ng damit. Did he touch you here too? Nababastusan siya sa ginagawa nito. Naiinsulto. Alam na alam nitong ito lang ang tanging lalaki na kaangkin sa kanya. Did he kiss you as well? Gusto niya ipagtanggol ang sarili pero mas nanaig ang hinanakit niya. Is he still the reason why you moan loudly every time I take you? Kaya ba ganyan kakainit pag ikinakama kita? All the while, you're thinking of the man while I am in... Isang malutong na sampalan dumapo sa pisngi ni Harvey ngunit mali yata ang pagbuhatan nito ng kamay. Mas naging mabalasik ang itsura nito. Nagbabanta. Bago pa man siya makahumay, kinuyumos na nito ng halik ang kanyang bibig. Marahas. Nagpaparusa. May nalasahan siyang dugo but Harvey is too overcome by hatred. Balak niya itong itulak pero naipit ang mga kamay niya sa dibdib nito. Walang karapatang humawak sa iyong kahit na sino. Umangat siya sa ere. Binitbit siya nito patungo sa silid nila at pasilyang itinapon sa gitna ng kama. Tumalbog pa ang katawan niya sa kutsyon dala ng walang pag-iingat nitong kilos. Tinangka niyang bumangon ngunit mabilis siyang nadaganan ng katawan ng asawa. Harvey, please. Huwag ganito. Ang dalawang brasong pinagtutulak niya rito ay walang kahirap-hirap na ikinulong nito sa kanang kamay. Pigil nito sa ibabaw ng kanyang ulo ang dalawang braso niya habang nakabakod sa gitnang hitang isang hita nito at sa gilid niya naman ang isa pa. Inilapit ito ang mukha sa kanya and when she looked at him, she could see undefined anger, cold and bitter. His beautiful gray eyes were meant to punish. Harvey, her supposed to be pleading is silenced by his very own mouth. Sakop nitong muli ang kanyang bibig. Nanlak ang mga mata niya.
Nilukob ng takot ang kanyang puso na matantong mabilis na binubuksan ni Harvey nang malayang kamay nito ang pagkakabuhol ng sentron at ibinaba ang zipper. Nahintakutan siya sa binabalak nito. Nakahanda naman siyang ipagkaloob sa asawa ang sarili, huwag lang sa ganitong paraan. Napasinga pa siya ng pansamantalang hiwalayan ang bibig niya. I wanted to see you. I went home straight to you, Janine. Pagkatapos ay ang eksenang yun ang bubungad sa akin. Nagtatagis ang mga bagang nito para itong leon na nakahandang manalasa. Ang boses ay tila hirap na hirap sa pagpipigil.